comes the help, goes baseline, goes glass, and scores. Ka-Express, mainit na usapan ngayon sa basketball world. Kai Sotto versus Alperen Sengun. Parang batang big man na may kakaibang style. Pero ang tanong, meron bang edge si Kai na pwedeng magdala sa kanya para maging mas kompletong NBA big man sa future? Si Alperen Sengun ng Houston Rockets ay 22 years old lang, pero kinikilalang isa sa pinaka-creative centers ng NBA ngayon. May kombinasyon ng post moves, playmaking at court vision na bihira sa kanyang edad. Noong nakaraang season, nagtala siya ng halos 19 points, 9 rebounds and 5 assists per game, numbers na nagpapaalala sa mga eksperto kay Nikola Jokic. Pero kung titingnan ang growth trajectory, dito pumapasok si Kai Sotto. At age 23, halos kasing edad ni Alperen Sengun, mas maaga nang pinanday si Kai sa international stage mula sa Adelaide 36ers sa Australia hanggang Japan B-League at sa FIBA stage kasama ang Gilas Pilipinas. Nakaharap niya ang iba't ibang klase ng big men, NBA vets, European stars at Asian towers. Ang exposure na ito ay nagbibigay sa kanya ng adaptability na hindi agad naranasan ni Sengun. Isa pang edge ni Kai ay ang kanyang height at rim protection. Kai stands at 7'3" compared to Sengun 6'11". Sa modern NBA, kung saan spacing at rim protection ang susi, mas may advantage si Kai kapag na-develop niya ang kanyang lateral quickness at shooting consistency. So, ibig sabihin, kung kaya niyang pagsabayin ang stretch shooting at shot blocking, magiging hybrid siya sa traditional at modern center, isang bagay na kulang sa laro ni Sengun na mas nakasentro sa post offense at playmaking. At kung ikukumpara ang stat projection, posibleng hindi agad maging Alperen Sengun ang playmaking ni Kai, pero pwedeng mauna siya sa defensive anchor role. At kung mahasa ang kanyang 3-point shooting, posibleng mag-evolve siya bilang mas versatile big man kaysa sa Turkish star. Ka-Express, malinaw na si Kai still has a long way to go, pero hindi malabo ang comparison. Sengun ngayon ang established name, pero Kai, siya ang future big man to watch, na posibleng maging mas kompleto kung tuloy-tuloy ang development. Ka-Express, usapang malupit tayo ngayon, Kai Sotto versus Alperen Sengun. Parehong young big man, parehong may potensyal, pero magkaibang landas ang tinatahak. Si Alperen ay established na sa NBA, habang si Kai ay nasa proseso pa ng pag-angat. Pero pag sinilip natin ng malalim, makikita natin na may ilang bagay na posibleng magbigay ng edge kay Kai sa hinaharap. Unahin natin si Alperen Sengun, born sa Turkey, naging MVP siya sa Turkish Super League bago pumasok sa NBA noong 2021 bilang 16th overall pick ng Rockets. At sa murang edad na 22, nagbunga agad ang kanyang husay. Last season, nagtala siya ng 19.6 points, 9 rebounds and 5 assists per game. Isang stat line na bihira para sa isang batang center. Ang laro niya ay madalas ikumpara kay Nikola Jokic dahil sa kanyang playmaking vision at malambot na footwork sa ilalim. Kayang mag-orchestrate ng offense si Alperen Sengun mula sa post at may creativity na magbigay ng pasa na parang point guard. Pero may kapalit ito. Hindi siya kilala bilang elite rim protector. Sa kabila ng kanyang offensive brilliance, mahina ang kanyang depensa sa paint at kulang sa shot blocking presence. Kaya nga maraming experts ang nagsasabing offensive hub si Sengun pero hindi pa defensive anchor. Ngayon dito pumapasok ang kwento ni Kai at 7'3" tall. Mas malaki siya kesa kay Sengun. Bata pa rin siya sa edad na 23 pero dala niya ang karanasan ng paglalaro sa iba't ibang international leagues mula Australia, NBL at Japan B-League hanggang FIBA stage kasama ang Gilas. Ang laki ng exposure na ito kasi hindi lang puro post-up game ang natutunan niya, kundi pati kung paano makipagsabayan sa malalaking bodies at athletic imports. Kung ikukumpara sa parehong edad, Kai's defensive ceiling looks higher, habang si Sengun ay nakafocus sa offense. Si Kai ay natural rim protector na. Sa kanyang height, wingspan at timing, kaya niyang maging mas dominanting shot blocker, at kung mahasa pa niya ang kanyang agility at lateral quickness, mas magiging valuable siya sa modern NBA, kung saan hinahanap ang centers na kayang mag-defend ng pick and roll at tumabat sa mga stretch bigs. Sa offense naman, Kai still has room to grow. Hindi pa siya kasing creative na Sengun sa pasa o footwork, pero may shooting touch siya na pwedeng mag-evolve into a reliable 3-point weapon. Kung pagsasabayin mo ang rim protection at stretch shooting, Kai has a chance to be a two-way big man, isang aspeto na hindi pa fully hawak ni Alperen Sengun. Ka-Express, malinaw,
Shingun ngayon ang established star, pero Kai, siya ang work in progress na pwedeng maging may mas kompletong skillset in the long run. Titingnan natin ang mas malalim na strength at weaknesses at kung paano tatapak ang kanilang growth trajectory sa NBA future. Si Alperen Shingun ngayon ay established playmaking big, habang si Kai ay rim protecting prospect na may pangako sa two-way game. Alperen Shingun is an offensive machine. Sa murang edad, kaya niyang mag-average ng halos 20 points per games gamit ang kanyang low post footwork, soft touch at passing IQ. Mahirap makakita ng center na kayang mag-orchestrate ng offense mula sa poste. Kung titingnan ang advanced stats, nasa top 10 siya sa assist percentage ng lahat ng bigs sa NBA. Halos kapantay ng reigning MVP na si Nikola Jokic. At bukod pa dito, efficient scorer din siya sa loob. Sa kabilang banda, si Kai naman ay may natural gift na hindi matuturo. Ang kanyang 7'3 height at 7'5 wingspan. Sa international play, nakikita na natin ang kanyang instinct sa shot blocking at intimidation sa paint. Kahit wala pa siya sa NBA, sa mga liga tulad ng Japan B-League, consistent na nasa top tier siya sa blocks per game. Bukod sa depensa, Kai has shown flashes ng pick and pop shooting, hitting mid-range jumpers at kahit three-pointers. Kung mapolish ito, magiging stretch rim protector siya, isang rare combo na sobrang hinahanap ng NBA teams. Kung offense ang kanyang sandata, depensa naman ang kanyang butas. Sa kabila ng husay sa scoring at passing, hirap si Alperen Shingun maging shot blocker. Last season, nag-average lang siya ng 7 blocks per game, mababa para sa isang starting center. At dahil dito, maraming critics ang nagsabi na hindi kayang gawing defensive anchor si Alperen Shingun ng Houston Rockets. Meanwhile, Kai struggles sa physicality at speed dahil payat ang kanyang frame. Kumpara sa ibang NBA bigs, minsan nahihirapan siyang makipagsabayan sa poste laban sa mas malalakas na centers. Kailangan din niyang improve ang kanyang mobility sa perimeter para hindi siya maiwan ng mga guards sa pick and roll switch. Sa offense, kulang pa siya sa go-to move sa poste kumpara kay Shingun na may napakalalim na arsenal. And Alperen Shingun has already established himself as a core player ng Houston Rockets. Kung ma-develop niya ang kanyang depensa, posibleng maging perennial all-star. Pero kung hindi, baka manatili siyang offensive hub na may defensive liability. And Kai Sotto on the other hand is still in the proving stage. Pero kung ikukumpara, mas mataas ang kanyang defensive ceiling kaysa kay Shingun. Kung magdagdag siya ng strength at agility, plus mahasa ang shooting, posibleng maging mas versatile siya in the long run. Imagine a 7'3 rim protector na may shooting touch. Yan ang blueprint ng modern NBA na pwedeng mag-dominate. Ka-express, dito pa lang makikita natin Alperen Shingun may experience advantage, pero Kai has tools na pwedeng humabol at magbigay ng mas kompletong package sa future. At eto ang Express Info kung saan bawat kwento ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.